Anyways, ito yung isang balita natin. Patungkol dyan sa isang ASEC na sinibak ng administrasyon dahil hindi aligned yung kanyang prinsipyo at yung kanyang isip sa isip ng mga kasamahan niya sa gobyerno. Taga Department of Finance, at siya po ay supposedly humahalili sa gobyerno para sa mga discarding pang ekonomiya. Dahil nakafocus sila sa ekonomiya, so dapat magaling itong mga inilalagay nila dyan. So magaling naman to si ate. Siya po ay isang academe. Siya po ay isang academe sa UP. Ang tinuturo po niya ay economics. Ngayon, dahil dun sa ipinasa ni Marcos na 41 pesos at 45 pesos na price ceiling para sa mga mabababang uri ng bigas, na sinasabi natin na anong basihan, anong batayan, band-aid solution yan. Yun ang lagi natin sinasabi. Sinasabi natin na ano bang maitutulong yan. Maitutulong yan is magkakaroon tayo ng mabibiling mas mura sa 50 pesos, pero merong backlash yan. May itinatagong bahuyang proklamasyon na yan ni BBM. Ano yun? Ano yun? Hindi po siya pro-businessman. Kung si Katapang, kinokontradict niya yung sarili niya, split seconds lang, si Bongbong Marcos naman, bigyan mo naman siya ng mga ilang araw. Araw naman bago niya kontrahin yung mga previous na sinasabi niya. So, ang sabi nito ni Marcos doon sa kanyang SONA nung nakaraan, ang problema ng bayan natin ay madaming mga hoarders. So hoarders daw at sinabi niya nung nakaraan na binang na ang mga araw ng mga hoarders. Palakpakan naman yung mga tarantado. Pero simula nung sinabi niya yun hanggang ngayon, wala pa namang nakakasuhan ng mga smuggler. Tapos kahapon lang nung isang araw lang nagsalita siya na sinasabi niya, nakita ko wala namang shortage eh. Nakita ko na pag-aralan namin na wala namang shortage kasi meron tayong angkat, tapos meron din naman tayong mga bigas na anihan ngayon eh. So wala tayong shortage. Kaya ito pong pagtaas ng presyo ng bigas ay dahil po yan sa mga hoarders at saka mga smugglers. So alam niya na dahil sa mga hoarders at mga smugglers. At nangako siya nung SONA na bilang ng araw ng mga smugglers. Magtataka ka. Bakit hindi mo maipakulong yung mga smugglers na sinasabi mo, tapos gumawa ka ng band-aid solution na inlagyan mo ng price ceiling. Nilagyan mo ng price ceiling yung So, nilagyan mo ng price ceiling ng yung mga tao, yung mga umaangkat ng bigas, ang mahal-mahal nila nabibili dahil dyan sa mga hoarders at sa mga smugglers. Tapos ikaw, ang solusyon naman dapat talaga sa problema natin, kasi sinabi mo na nga na hoarders at smugglers, hulihin yung mga hoarders at smugglers. Pero yung solusyon na ginawa mo is hindi sila hulihin, kundi magtalaga ka ng price ceiling para malugi itong mga negosyante. So, ewan ko talaga dito kay presidente natin, ang gulo-gulo ng isip. Post siya ng graph patungkol sa law of supply and demand at sinabing namimiss daw niya ang pagtuturo bilang dating associate professor sa UP School of Economics. Hindi niya sinabi sa post kung ano ang pinatutungkulan ng graph, pero ilan sa nag-comment, kabilang ang ilang kapwa Professor Di Magno, may patutsada. Jean, ganon katalino yung kanyang post. Nag-post lang siya ng graph, tapos natanggal na siya sa trabaho. May spekulasyon na may kinalaman ito sa pinatupad na kontrobersyal na price cap sa presyo ng bigas na inirereklamo ng mga rice retailers. Sa statement ni Executive Secretary Lucas Bersamin, sinabi nitong na-terminate ang appointment ni Magno dahil malinaw daw na hindi ito sumusuporta sa administrasyon at mga programa nito sa nation building. Tutol umano si So sabi ni Bersamin, malinaw na masyado siyang matalino, therefore wala siya dapat dito. Kasi masyadong mahirap din yung marami kang masyadong matalino sa grupo. Kasi pag masyadong matalino sa grupo, ang tagal-tagal ng usapan. Kasi kapag yun din ang problema, ito ang problema kapag ikaw kumuha ka ng mga tao na magagaling sa mga field nila, yung sobrang gagaling sa mga field nila.
Kasi kahit kumuha ka ng tao na sobrang galing sa field niya, pero hindi naman align yung kanyang ideas doon sa idea mo bilang kanyang employer. Hindi magiging maganda yung relasyon nyo. Polisiya ng administrasyon at ipinaalam ito sa publiko sa pamamagitan ng social media bago pa umano maupo sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Sinusuportahan raw ni Bersamin ang malayang pagpapahayag pero hindi raw makatwiran na bahagi ng administrasyon ang isang taong naninira umano dito. Hindi nga, ang tanong nga natin is it just right to remove Magno as a USEC? Do you think? Is it right or not right? Oh. Sige, lagay nyo dyan. Oh, san? Okay, ito. Meron kayong barko. Oh, tapos lahat kayo may hawak na sagwan. Tapos ang gusto ko, papunta tayo dun. So, ang sagwan natin lahat papunta doon. Tapos merong isa yung sagwan niya pabalik. Oh, sa tingin nyo ba? Anong gagawin natin doon sa nagsasagwan pabalik? Ako ang gagawin ko doon, kukunin ko siya, bubuhatin ko, tas ihagis ko siya sa dagat. Para sa akin ito lang pong instance na to. Let us say that this government is doing good. Nasasabi nyo na hindi kasi nga, for us, the government is not doing good. Pero kung the government is, let's say for example, the Marcos administration is working fine. Sa tingin mo, tama ba na meron tayong kasama na hindi aligned? Or iba yung kanyang paniniwala sa presidente? Oh, 'di ba? So para sa akin, halimbawa si Duterte, 'di ba? O si Duterte. Maganda naman yung administrasyon ni Duterte. Tapos part ng government si Leni Robredo. Pero si Leni Robredo, lahat na lang ng ginagawa ni Duterte ayaw niya. O hindi ba, natatandaan nyo, banas na banas po tayo nung panahon ni Duterte na si Leni Robredo, lahat na lang ng direksyon na gustong puntahan ni Duterte, mali sa kanya. Tama lang na tinanggal ito si Yusek. Kasi nga, kung ang direksyon nila lahat is papunta rito, nagdesisyon tayo, tapos merong isa na anay sa grupo natin na sinasabi na mali yung desisyon natin, kaya nga tayo nagbobotohan. Majority wins. Kaya nga may ganun . So siguro kung nagbotohan sila, 10 sila, siya lang yung ayaw, yung siyam, go. O tapos ang ginawa niya, pumunta siya sa social media to express her feelings. Which is, kung part ka ng government, dapat yung government na part ka, hindi mo dapat kinakalaban. Yung gobyerno na part ka, dapat kung ayaw mo, umalis ka na lang. Ganun yun. Ganun yun mga boss. So para sa akin, it's just right na tanggalin siya. Now, ilagay naman natin sa sitwasyon na, yung totoong sitwasyon, napalpak yung gobyerno. Palpak yung gobyerno, hindi niya nagustuhan yung ginawa ng presidente, nag-express siya ng feelings. Bakit siya nag-express ng feelings sa social media? She should have expressed her feelings directly to the president. Tapos, kung hindi pa rin maintindihan ng presidente yung gusto niyang mangyari at talagang against sa principle niya, she's always free to step down.